Binibining Burgos. Estrella Burgos. Maaari niyo akong tawagin yung Ma'am Burgos o Ma'am Ella. Guys, parang masungit si Mama. So, class, dahil ako yung magiging teacher para sa history sa buong school year 2025 to 2026. First, dahil tayo ay magkakasama for the whole year, let's introduce ourselves. Does anyone want to guess? Yes. Morning everyone, my name is Dustin T. Manalo and I'm 19 years old. I was the valedictorian from my previous school. And my hobbies are playing basketball, volleyball, and chess. But not so bad, I own 5 books. Wow! Wow! Grabe! Isa kang kalawakan na. Medyo naiiyak ako kasi no revision. Thesis defended. Grabe. Good day, everyone. I suppose I don't need to introduce myself, but if you know the rankings, you know me. I'm Angel Faith P. Banal, and I would say that I'm a student leader per se. I really like being active in the field, you know. Pero sabi nila, nagbabago pag high school eh. So, let's see if I really do deserve it. But let's see who really deserves to be in the rank 1 position. We'll see. 안녕하세요. 자우샤와 과장 상득상 피아스리아 상. Sinabi niya yun! Sinabi niya yun! Sige lang na, magsalita ka. Okay lang, hindi, okay lang. Okay lang, hindi. Okay lang na, magsalita ka. Salita ka. Hi. Lively from Las Vegas. Models. Okay, let's start the classroom elections. The table for the position of president is now open. Who would like to nominate? Ma'am! Anyang, I'd like to nominate Ezekiel Cruz. Kahit sino na lang talaga pinapatakbo eh, no? Ma'am, I nominate myself for the position of class president. Ma'am, I would like to close the nomination. Grabe, academic rivals to lovers. I deserve to be the class president because we, the sovereign Filipino people of Almighty God, in order to build a just and humane society, do ordain and promulgate this Constitution. Thank you. La, nag-preamble. Kasi walang ma'am. Good day everyone. I believe I deserve to be your class president for the reason being that I've been class president for the past 6 years in every classroom that I went. And I believe that power comes with great responsibility. And I hope you choose your votes wisely. Thank you. Okay, class, we have a tie. So, Miss Angel and Mr. Justin, pumunta kayo ulit dito sa harap para pagbotohan namin kayo.
And the class president is... Niligtas tayo ng Panginoon. Tayong Panginoon, iniwan niyo na tayo! The Japanese occupation of the Philippines was a dark and tragic period in Philippine history that lasted from 1942 to 1945. The occupation brought immense suffering and hardship to the Filipino people, who resisted and fought against the invaders with courage and determination. The war began with a brutal aerial bombardment that shook the Philippine capital to its core. Noong pananakop ng mga Hapon, hindi lang lupa natin ang sinakop nila. Sinakop nila ang dangal, paninindigan, tirahan, yaman, pagkain at ang pananahimik ng mga Pilipino. Pagkatapos ng pananakop ng mga Hapon, hindi pa dito nagtapos ang paghihirap ng mga Pilipino. Naiwan ang takot, ang trauma, at isang bansang nananahimik kapag natatakot. Dahil dito, sa digmaan nito, may tinuro ito sa ating mga Pilipino na ang palalahimik ay hindi nangangahulugang pagligtas o hindi tayo makakaligtas kung tayo ay mananahimik lang. Dahil kapag hindi tayo tumindig, inuulit lang natin ang kasaysayan. Dahil ang kalayaan, noon man o ngayon, ito ay hindi binibigay. Ito ay kailangan natin ipaglaban. May mga tanong ba kayo, class? Yes, Ilya. Ma'am, kung ganun po, bakit hindi na lang po tayo humanap ng hustisya galing sa mga Japanese people? Kasi we have a lot of evidence against them. So, syempre maliit na lang po yung mga apology for the victims. It's not like we're asking for compensation, di ba? That's a good point, Ms. Banal. But shouldn't we focus on the present, on the future? It's already been done. It's a past problem. Yeah, but the past is the problem. Without learning from the mistakes, you are bound to repeat it in the future, which is why we should apologize to the victims. It's ancient history. Stop. History is still history, bro. And like, the victims still need their compensation. The trauma is not compensated. If I slapped you right now, would you want me to apologize to you? Of course you would. Hindi ka gaganon. I know that you have your reasons and everything is like, you know, in the past, in the present, and the future. Pero why? So, class dismissed, and let's go back to our normal way. Kopyahan na lang. Kopyahan na lang tayo. Agayo nga pa naman ang papel! Hoy, Sam, nag-tiktok ka naman. Tsaka kayong dalawa, kung nagre-review kayo ng maayos, hindi kayo mahihirapan sa quiz. Kopya na lang. Kopyahan na lang. Kailangan natin ang swab. Kayo rin naman ako. Ay, kuya! 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 Basahin mo. 2 hours imposed na kuya, oh. Sige na, kuya! Yung kuya mo. Kuya, sumama ka dyan, ha? Pumunta ka mamaya. Ay, nililipas. Tatay na taon. Ano na po yung Asan na yung mga papel? Lukot na talaga. Wala na. Nito. Wala nang kukuha niya. Ano yan? May symposium.
Hindi nila mapipigilan nila yun. Kaya ang daming hinaingat tao sa kanilang buhay. Anto? 9 a.m. Aga naman. Sama na kayo. Seryoso. Sumama na kayo, guys. Hindi sa iba. Sama na kayo, ha? Okay, okay. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. Hot air balloon, got me Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon ay isang napaka-importanteng programa kung saan yung symposium para sa mga kabataan. Isang masigabong palakpakan. Para sa ating unang panauhin, isang puwalan ng sigla at disiplina sa larangan ng palakasan. Sa kanyang pamumuno, muling nabuhay ang diwa ng intramural sa aming komunidad. Ang ating Mr. Intramurals, 1936. Palakpakan po natin si Mr. Bong Martis. Congressman Roderick Cruz. Ginoong Romy Martinez, ang ating mayor. See with the beat. DJ Glenn. Right DJ, the best. Di Bunal. Kabataan ko dapat niya akong tularan pagkat ako ay perfect in attendance kay Ma'am Julie nun. Ako, best in ESP ako nung araw. Hindi ganyan ang tamang pagpapakita ng pagbabago. Ang pagka-class, maling-mali. Walang idudulot na maganda at pagiging aktivista. Sila ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang bayan. Mag-aral na lang kayo, sumunod na lang kayo. Para sa ating mga estudyante, baka may tanong kayo sa ating mga guest speaker. Magtaas na kayo ng kamay. Sino yan? Yes, Mr. Lipson Case Manalo. What's your question? Sir, hindi po ba mali na sabihin mali ang pagiging aktivista? Kung tama naman po ang ipinaglalaban? Ang pag-aaklas na mga muli naming paraan para pakinggan nyo kami. Dahil hindi naman po kami pinakikinggan. Walang nagawa? Sige sir, sabihin niyo nga po kung ano bang nagawa niyo. Nagpatayo ng bridge na nasira sa isang buwan lang. Tapos yung mga pera na dapat sa farmers mapupunta, pinagawa niyo lang ng golf course niyo. Sir, ano naman yun? Ang kawalang respeto ay ang pagnakaw sa amin. Ang pagnakaw sa future namin na sa dapat sa amin mapupunta. Hindi po kawalang galang yung mga ginagawa namin kasi nagtatanong lang po kami. Kung wala naman kayong ginawang mali, edi sana nasasagot yung kami, di ba? Hindi ba mga estudyante mo yan? Ipapahamak lang tayo niyan eh. Tapos yung mga pera na dapat sa farmers mapupunta, pinagawa lang ng golf course. Ikaw Muro, walang disiplina yung mga estudyante mo. Sinisira mo kinabukasan nila sa kung ano-anong pinapasok mo sa mga isipan ng mga yan. Mga walang boto. Tama na po, hindi niyo po sila kailangang sigawan.
Nakakuripot! Totoo ba ito? Kurakot ba? Mga kurakot. Magiging aktivista po ay ang paninindigan sa katotohanan kung gayon ang klase ko ay mga aktivista. Grabe si Ma'am! Ang tinuturo ko po sa mga estudyante ko ay katotohanan. Hindi po masamang magtanong, lalo na kung nagtatanong sila kung ano ang tama at kung ano ang mali, kung ano ang totoo. Bakit mo naman pinatulan yon? Alam mo namang hawak nila yung sahod natin at yung mga trabaho natin. Ma'am, narinig mo naman yung sinabi nila, di ba? Yung sinabi niya sa mga estudyante ko. Tinawag niyang molang modo, ay mga bata lang naman yon. Kalalaking tao nun. Alam mo bang hawak natin yung reputasyon ng paaralan na to? Pero kahit na wala silang karapatan na gawin yon at sabihin yun sa atin, Eh paano yung paaralan? Guro ka dito. Gamitin mo na may utak mo, oh. guro ka din naman dito, ma'am. Ba't hindi mo maintindihan na ginawa ko lang naman yon para ipagtanggol yung mga estudyante, para ipagtanggol yung mga bata? Alam mo naman siguro kung ba't kita pinatawag dito. Opo, ma'am, pero kasi yung nangyari po. Nag-viral ang video. Maraming estudyante ang na-impluwensyahan. Teacher ka pa, Ma'am Dean. Dapat di ka nangingialam sa mga ganyang bagay. Pero ma'am, sinagot ko lang naman po yung tanong ng mga estudyante. Di lahat ng tanong sinasagot. Teacher ka pa, Ma'am Dean. Dapat alam mo ang tamang oras para ibigay yung personal na opinion mo. Alam mo ba ang sinasabi nila? Ang daming nagsasabi na wala rin respeto ang mga guro sa paaralang ito. Hindi ko na po kasalanan kung ano mang isipin ng mga tao. At higit sa lahat, tama po yung sinasabi nila na kulang-kulang itong kurikulum ng paaralan na to. Kilala mo naman ang mga nagsalita. Unting kibot lang natin, mawawalan tayo ng fans. Paano na lang mga guro? Lalong-lalo na ang mga estudyante. Alam mo naman na mahalaga silang mga tao. Yun nga po ang gusto kong ipunto, ma'am. Bakit silang makakapangyarihang tao porket mataas ang posisyon nila sa gobyerno natin, may kakayahan na silang i-alter ang school curriculum natin? At kung ano-ano ang tinuturo sa mga bata na hindi naman talaga kasali sa kasaysayan ng Pilipinas? Tama naman, Burgos. Ayusin mo to. I'll be suspending you for a week. Pag hindi mo to naayos at pag naulit pa to, I'm sorry to say this, but I have to let you go. I understand, ma'am. Ma'am, baka maparasahan ko kayo ng dahil sa amin. Kung gusto niyo pong mag-sorry kami sa kanila, kaya naman po namin gawin yun. Basta lang po hindi kayo mapahamak. Alam ko naman na wala kayong ginawang masama. Alam ko ginawa niyo lang ang tama na naaayon sa pinupok sa inyo. Hindi niyo kailangang humingi ng tawad. Wala kayong dapat gawin. Ang hinihiling ko lang sa inyo ay huwag niyo kalimutan kung bakit kayo tumindig. Ikaw kasi. Anong ginawa ko sa iyo? Ikaw nga nagsimula nun. Nadami pa si ma'am. Eh, sino nagsalita? Kahit na. Sumunod ka pa din eh. Siyempre, hindi naman natin kasalanan na sakit sila. Bakit mo kasi ako sinundan? Eh, sino nagsimula? Kahit na. Alam ko naman sinasabi ko dun eh. Eh, alam ko din naman mga sinasabi ko. Pero sumunod ka pa din. O, eh, kasalanan mo yun kasi sinimulan mo. Ikaw nga yung may kasalanan. Eh, hindi naman ako susunod sa'yo kung hindi mo sinimulan, di ba? Eh, alam ko na nga yung sinasabi ko dun eh. Kaya yung nga, mali. ikaw nga yung may kasalanan Hindi, ikaw dun. yung may kasalanan Ikaw kasi nga. nagsisimula ka. Kulit pa nito, ikaw nga itong may kasalanan dun kasi sumunod ka eh. Kung pa simuno, di ba? Ikaw na una. Kung kaya mong simulan, kaya mong tapusin. Ba yan?
hindi agad dumarating ang hustisya. Minsan, hinahanap. At kapag mali ang nangyayari, kailangan mong tumindig at maging salungat sa katahimikan. Hinanap niya. Hanggang sa siya ang nawala. Pa, hinahanap ko na yung hustisya mo. Alam kong pinatahimik ka nila. At alam kong yun din ang balak nila sa akin. Ito na ba? Ito na ba ang kapalit ng paghahanap ng hustisya? Kapalit ng pagsalungat sa kanila? Kaya nang ginawa nila sa'yo pa. Uy, saan ba yung bahay dito ni ma'am? Hindi na ba tayo naglalakad, te? Ano ba yan? Pagod na ako. Nasaan na kaya si ma'am? Ilang linggo na din siya mawawala. Kaya nga nasa na kaya yun? Teka, asan kaya muna yung bahay ni Ma'am? Baka nasa bahay niya. Wow, bongga talaga ang house ni ma'am. Ito ata yun, ito yung nakita ko sa picture. Akala ko ba tumutuloy pa sa ng pula? Para makakita sa bahay. Binigos ako yung puti ma'am. Tao pa! Ano po ba si ma'am? Ma'am! Mama, dyan ka ba, ma'am? Labas! Nauna! Ako, mapapasukin mo. Papasukin mo. Ma'am! Asan ka naman? Uy, kasi may doorbell naman. Tang-tang naman eh. Tao po tayo ng tao po eh. Ito talaga yung doorbell oh. Oh, ba't nandyan ka? Uy! Nakakarang taon. Saan ka dumaan? Ay! Loki, bukas talaga here! Ano ba yan? Eh, dito naman pala. Pinaalam Parang tanga tayo dun kanina. Ang ganda naman ng bahay ni ma'am. At ang hindi nakal sa nakaw. Hindi nila lock yung bahay na yun. Wide open. That's what we Uy, trespassing talaga to bakla. Pasok. Pasok na, talian mo na. Grabe ang On the aircon. Wait ah. Ma'am, dito ka ba, ma'am? Uy, di ayoko na talaga here. Kasi nga, di ba? Nandito si ma'am, nagtatago yun. For sure. Tingnan. Guys, ano to? Girl, ang creepy niya. Ito, kaya na ba itong email na ito? Ano to? This didn't start with your father. Check the school's donors. Same names, same foundation. What is the meaning of this? Burgos? Ano kaya yan ni ma'am? Di ba senator natin to? Bakit ba sobrang invested ni ma'am sa taong to? Sino ba to? Tingnan mo, may mga letter pa. Uy, may letter oh. Ano to? Anak, kapag may nangyari sa akin, Huwag ka tumigil magtanong. Mahal na mahal kita. Pa, ang tagal mo nang wala. Pero parang naririnig pa rin kita sa bawat tanong. Hindi lang pera ang nawala. Pondo ng bayan. Mga taong pinatahimik. Hanggang dito pala ang dulo. Minsan, tinatanong ko kung sulit ba. Kung ito na ba ang kapalit ng pagtindig mo. Pero kung ganito sila matakot sa tanong mo, ibig sabihin, tama ka. 2009? So, ito yung date kung kailan siya nawala? Or namatay. Yung kinalaman mo to sa pagkawala ni ma'am? Kailangan natin umalis. Tara na, dalhin mo na Natin si yan. ma'am. Diyos ko, nakapalis pa! Alala! Yung mukha yan, di ba mo? Hindi na nabasa marunong talaga. maglagay. Ayos ah! Tama! Bilangin niya. Hindi na. Tara na! Punta tayo sa next location. Yan po ba si ma'am? Tao Sige, po. pag mamatanda ka dyan. matanda lang sugar daddy ko eh, kaya gusto niya nung mamatanda. Baliw! Hindi ka na dito! Sino makakakita niyan, Ted Wende? Parang ewan talaga to. Ayun na yan. Tara na! Dito na lang.
Uy, pero ang ganda ng pinili niyong picture kay ma'am, ha? Kaya nga. Ay, baka bigwasan niya tayo pag nahanap natin siya. Wait lang. Asan na pa si Justin? Baka yun naman na yung na-missing. Naglalagay lang ng missing poster. Didikita. Ayun na, tara. Ay, nars ko! Guys, look what I found. What's that? Nakita niyo na ba to? Guys, tignan niyo yung picture na nakuha ko, oh. May nahanap din ako. Tens of thousands have gathered at the Quirino Grandstand in Manila for a 3-day anti-corruption rally organized by the religious group Iglesia ni Cristo. Para kay Ma'am Ella. Para sa mga Pilipino. Okay, brethren, simulan natin itong meeting. Pare Nomi, kamusta yung project nating dam sa Saragossa? Ayos lang naman, meron na ako nakuha doon. Gano'n ba kalaki profit natin mo? 500 million. Ikaw, head engineer, kamusta yung profit natin sa site mo? Okay na din ako, boss. Nakapagbulsa na ako ng 500 million. Ikaw, foreman, kumusta kayo ng mga trabador mo? Okay na, boss. Naka 200 million na kami doon. Ikaw, site engineer, kumusta kayo ng mga kasama mo? Okay na boss, nakabulsa na ako ng 350 million. Ayos. Ayos yan. Mga kumpadre, palulubugin natin ang bayan ng Saragossa! Pare Eric, ba't parang malungkot ka ata? May problema ba? Pasok! Ano to? Ebidensya ko ng sa artist. Ano to? Kanina nga. Ebidensya ko sa... Sino nag-issue? Judge din. Kailan in-issue to? Mga kumpadre, may alam ba kayo dito? Basahin nyo! Wala kami alam dyan, boss. Basahin nyo isa-isa kung ano yung nakalagay dyan! Ano nangyari to? Paano nangyari to? Basahin mo. Ano nangyari dito? Ano ba to? Ano yung problema nito sa atin ah? O pare, tingnan mo. Boss, ano to? Ba't bigla-bigla nga may lumalabas na issue na ganito? Ngayon, mga kumpadre, sino sa inyo yung nag-leak ng laman nito? Tayo lang nakakaalam ng proyekto na to. Ikaw, baka may sasabihin ka, kanina ka patahimik dyan. Wala akong alam dito. Lalabas din naman ang katotohanan. Paano wala kang alam? Eh, sa'yo nakapangalan yung proyekto na yan ah. Di ba? Sa kanya ba nakahawak yun? Oo, boss, sa kanya yun! Oo, boss, sa kanya yun! Di ba? Siyempre! Dapat tayo Dahil sa inyo, maraming bata at mamamayan ang napeperwisyo dahil sa mga pasarap sa buhay. Kabataan nga ba at mamamayan ang iyong asa isip o ang sarili mong pamilya? Dahil sa proyekto na yan, involved ang anak mo. Hindi lang mga anak ko ang iniisip ko, kundi pati ang prinsipyo ko bilang isang politiko. Bayan, pamilya, o sarili. Pumili ka. Ano? Uupo ka na lang dyan? Eh di ba alam, yung papel na yan. Eh pwede tayong mamatay dahil dyan. Mas pipiliin ko pang mamatay, ngunit mamamatay akong tuwid ako'y pinaglalaban. Eh di pagbibigyan kita sa ining mo. Ano yung mga sayo na ito? Sumabarel! Gay, lumapit ka! Gusto sumabarel! Anak, yung ginagawa mo dito? Tayo magpapaalam po ako. Saan ka pupunta? Gagawa pa kaming project. Sige. Sige po. Thank you po. Ingat ka.
nakikita natin si Kuya na isa sa mga nagrarally. Kuya, ano pong nararamdaman nyo na hinuhuli yung mga nagrarally? Hindi ko alam kung ano yung masasabi ko. Masahol daw, kumakain lang ako eh. Baka ikaw gusto mo. Ayaw ma. Ewan ko eh. Naka-comment. Ayun, naka-comment ba yung tawag doon? Kapag ano, makasalaw sa rally, papagpaka ko yung presyo na itong fishball. Ayaw ko talaga? Yeah. Boss, tama ba to? Okay. Diretso! Di ba pwedeng takotin na lang natin sila? Okay, diretsuin mo! Bangga kung bangga, patay kung patay! Boss, may mga bata, boss. Okay, diretso! Kasama mo! Diretso lang. Boss, atras ko na to, boss. Wag, diretso. Mga bata yan, bo. Gasa ako sa gasa! Wala akong paki sa mga bata na yan. Tutol sa pamumuno natin yung mga hayop na yan. Okay, sige kasama mo. Ano, maayaw ka na? Ako na gara. Wala na akong kwenta sa kasama kung sasagasahan. Wala ka bang pasensya? Wala na akong pakinggan sa mga Okay na ba? Ba't ang baho dito? Ang tayo, direk. Ako lang ba? Oh, Okay na, live na okay ba na, tayo? live na. Ayusin nyo yun ha. Hindi ko gagalawin ulo ko. Okay na to. Okay na to. Okay. Nasawi ang dalawang estudyante habang 5 naman ang sugatan. Matapos araruhin ng isang van ang mga nagproprotesta sa Maynila kahapon. Kinilala ang mga nasawi bilang sina Ilya Guerrero at Ezekiel Cruz. Ang huli ay anak ng isang kilalang politiko, si Mayor Roderick Cruz ng Santa Clara, Maynila. Ayon sa ulat, patuloy pa rin ang paghahanap ng driver ng van. Samantalang binuksan ng mga otoridad ang posibilidad na si Cruz mismo ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang anak. Teka, yung Ilya Guerrero, kaibigan niya ng anak ko ah. Kasama yung anak ko ba namatay? Sino ba yan? Hindi. Tama ba yung balita na? Ano na, direct, ayoko na. Pasensya ka na, anak. Hindi kita naprotektahan. Nagbulag-bulagan ako ng maging sanhi ng pagkamatay mo. Pinapangako ko sa'yo, magbabago na ako. Mahal na mahal kita, anak. Sana mapatawad mo si Papa. Hindi to pwede. Hindi to pwede. Ginawa ko. Nagbakasyon lang ako sa'yo eh. Iniwan mo na kami. Hindi ko matanggap. Napapalik mo, wala ka na. Saan si Angel? Hindi ko siya nakikita. Hindi ba siya pupunta? Hindi niya nakinaya, Bes. Hindi na din siya makalabas ng kwarto dahil sa nangyari. Ano ginagawa ko dito? Asan ako? Ayos ah. Nagising din. Ano ginawa niyo sa akin? Ba't ako nandito? You're here because you dare to disrespect me in front of the crowd.
No one in the Philippines can disrespect me. Pinaglalaban ko lang yung totoo. Para malaman ng buong Pilipinas yung mga kamali ang ginagawa nyo. Porket mga politician kayo? Porket mga opisyalis kayo ng gobyerno, may karapatan na kayong gawin sa amin yon? May karapatan na kayong gawin yun sa boto ng bayan? At kayo pa talaga ang kokontrol sa mga kabataan? How dare you talk to me like that? Kung ano ang ginagawa ko sa pera ng bayan, wala ka nang kinalaman doon. Oh, wait lang. Patapos! Ano? Asan yung tapang mo? Kagilas-gilas po kanina sumasagot ah. Ano? Tulog? Sleep well. Good night. Uy, patay na ako. Patay na ako. Sige, parilin niyo kami! Ibig sabihin lang nun, tama kami! Tama! Hustisya para sa mga kaibigan namin pinatay niyo! Hustisya! Hustisya para sa mga kaibigan namin! Tatandaan niyo to sa huling lahat. Patay na po. Pinaglalaban ng tama ng tama! Pinatay niyo na silang lahat! Mga wala kayong kwentang Patay. Madilim ang mundong ito, kung saan ang katotohanan ay tinatakpan ng kapangyarihan at takot. Noon, ang bawat tinig na tumindig laban sa mali ay pinatahimik, at ang mga inosente nagdanas ng luha at mga api. Hindi lang ito kwento ng nakaraan. Ito ang salamin ng kasalukuyan. Ngayon, iba ang anumang kalupitan. Hindi na dayuhan ang umaapi, kundi sariling kababayan. Mas masakit, mas tahimik, mas delikado. Ang mga bagong kamay na pumitigil sa katotohanan, tumatawa sa galit ng taong inaapi, at hinahadlangan ang mga tumitindig para sa hustisya. Pero kahit ganito, kahit patuloy kaming patahimikin, kahit dumanak pa ang dugo, ang alaala ng tapang at paninindigan ay mananatili. Hindi kami sumunod sa mali. Hindi kami nagpatinag sa takot. Dahil sa bawat tangkang patahimikin, may isang tinig na tatayo. At hanggat may mali, may lalaban. Dahil
Dahil kahit sa sariling bayan, may mga aninong pumipigil sa liwanag. Ngunit palaging may sasalungat sa mali. Masisikat ang ilang araw, tunay naganap sa likod ng dilim. Ikaw, ano gagawin mo? Tayo'y gumagapang pataas, lumalaban ng patas, ngunit ang mga abuso'y lumagpas, mapipilitang Wala na ng silbi ang dating malayong pakpak na naging daan upang humusga ng tapat at nararapat. Ngunit yung biglang tinapak ang isang damakmak na balakay, bigla rin kumalat ang pahamak sa ating bayan.